Yun mga kalingap, yung mapagpalang hapon po sa atin lahat. At ngayon po ay araw po ng Merkules. So alas 4 na po mga kalingap, kararating-rating ko lang. At sa mga nag-aabang po mga kalingap ng update po dito kay Utoy, yung beneficiary po natin na naputulan po ng ari nung siya po ay nagtatrabaho at ito po ay nakuryente. So nandito po siya ngayon mga kalingap at mag-update po tayo kung ano na po nangyari dun sa pinag-usapan nila nung representative po ng WRC, ito pong kumpanya na kanyang pinagtatabaho ng dati nung bago po siya nakuryente. At syempre maraming salamat po sa mga OFW na nanonood po ng ating vlog, sa mga nagsishare po ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nagla-like at hindi po nag-skip ng ads. At syempre huwag po natin kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at si Kalingap Rob. So tara po, nandito po ngayon mga Kalingap. Ito po. Toy, kumusta? Ayos naman po, maganda pong hapon sa lahat sa kay JR. Yan mga Kalingap, pumunta po siya dito mismo sa atin para po kailan kayo nga pala dumating? Nung ano po, nakaraang linggo lang nung Martes. Nung Martes. So ito po sa mga nag-aabang po mga Kalingap ng update po regarding po dun sa kumpanya at sa Utoy po kung ano po nangyari dahil dumating daw pala po siya nung Martes. So kumusta naman pala yung lakad nyo nung nakaraan? Maganda naman po yung mga naging lakad namin. Ngayon po nakatatlong patawag nga po na ganun nga po ang mangyayari, na yung una nga po namin lakad nung magkaharap agad sa attorney. Sabi daw po nung WRC na pinagtrabahoan ko, kulang daw po talaga sa update yung contractor daw po, saka yun nga pong contractor saka yung mga kasama. Kaya hindi din po nila daw alam na ganun daw po talaga kalupa ang nangyari sa akin. Nung malaman po nila na ganun, pangalawang patawag po, po kagad sa amin, pinabiyahe po kami nung kalaban nga po namin na WRC na magbiyahe na nga daw papunta dun sa Tagaytay at ibibigay na daw po yung pera. Nung nandun na po kami, sabi daw po, pinapili po kami, ano pong gusto ninyo. Nung sabi po ng WRC, pinapili po kami, ano pong gusto ninyo, na yung pera po talagang pinapaipon nyo lang ay kulang naman po baga talaga sa pagpo-opera. Di sinabi po namin talaga na kulang yun, yung kasi nasa 142,000 pa lang po sinabi po namin na kulang po talaga. Ngayon po ang nangyari po ay ayun nga po, dinagdagan po nila sa pampa-opera. So bali ang binigay nila ay sakto na doon sa pampa-opera? Opo, na 200,000. Eksaktong 200,000? Opo, ang binigay na nila. Grabe, Kaya, kulang yun. Bali naging tatlong patawag po ang nangyari kasi sinabi pa po nung attorney ng kalaban dun sa sa mismong may-ari ng WRC na ganitong halaga po talaga ang kailangan nito. Kaya ganun po, 200,000 po talaga binigay nila sa akin. Nung nga po, nung makapatatlong patawag, doon na po, nakuha na po namin yung pera. Kaya lang ang sinabi po namin ay pera talaga ang kinukuha namin. Kaya lang po, binigay nila ay cheque. Ay di, ayun po, nakuha naman po namin, binigay. Maayos na po yung pag-usap namin doon na na nga po talaga, pinatigil na po namin yung sa kanila. Kaya naggawa na po kami ng perma na talagang tapos na. Kasi yun naman lang po talaga ang habol namin dun, yung makuha lang yung pera. Pampa-opera mo? Okay. Oh. Hindi ngayon, nag-close na yung nyo, may agreement na yung pinirmahan nyo na papel. So anong masasabi mo Toy, dahil sa napakabilis ng aksyon nung simula nung mapunta tayo kay Senador Rapi Tulfo at hanggang sa nakarating nga kayo at nagpangharap kayo nung attorney, yung representative ng WRC, at ngayon nga ay nandiyan na sa inyo yung pera na pampa-opera mo. Anong masasabi mo Toy sa mga, siyempre sa mga nag-update din sa iyo, mga nagmamahal na mga viewers, dahil din sa kanila dahil sabi nila may maganda talagang laban mo doon dahil oras ng trabaho nangyari ang aksidente, kumbaga talagang sure win ka talaga. So ano masabi mo? Unang-una, gusto ko lang pong pasalamatan si Kuya JR na tumulong sa amin na makarating din kay Tulfo, kasi kung sa totoo lang po talaga, wala po talaga kaming perang mga para makapunta dun sa wala po kaming alam pagdating na sa Manila Kaya maraming salamat po kay Kuya JR, saka sa mga sumusuporta sa kanya, sa mga subaybay sa kanya. Maraming salamat po sa lahat ng gustong tumulong sa akin na masiayos ang kalagayan ko, kay JR, sa mga iba pong gustong tumulong. Maraming salamat po. Saka doon po sa attorney ng naghawak po sa amin, na maraming salamat din po, saka doon sa kalaban namin na attorney, kasi
Well, taga Bicol din po kaya siya. Sinabi po niya talaga sa amin na tutulungan daw po niya. Yun sa kabila, yun sa kabila. Kaya maraming salamat din po doon sa tumulong sa amin na attorney na madaling nga ano yung pera na po. Di ang ganda pala ng ano, napaka good news pala tong pagpunta mo dito. Ano, ako nagpapasalamat din ano dahil sa mabilisang aksyon nga. Kumbaga masaya ako dahil kumbaga hindi na sayang yung mga pagod natin ano pagpunta doon. Ang hirap ba ano dahil bagyo-bagyo pa nung pupunta tayo. Tapos baha, umikot pa kami mga kalingap kung saan-saan po kami umikot dahil para lang makapunta doon sa dahil yung tamang daan po talaga hindi na po kami makadaan, pinalis na kami ng pulis. Pero ganoon pa man po ay ginide pa rin po kami ng Panginoon para makarating po talaga doon po sa tanggapan ni Rapi Tulfo. At nagpapasalamat kami kay Sir Rapi Tulfo no. Perma pa lang niya o tawag pa lang, sulat pa lang. Ang bilis ng aksyon ng kaagad, kaya sobrang thank you, napaka-powerful talaga. At syempre doon kay nanay din ano, yung talagang walang sawa na hindi sila napagod na tulungan ka din. Si ano nang pangalan nila ni Lola? Nanay Alice po. Nanay Alice. Yan, kahit maedad na sila talagang kay mama. Kay mama mo, kahit maedad na baga si lolo at lola mo ano, talagang pinupush nila din talaga dahil gusto din nilang mabigyan ng katarungan. Yan, isa pa yung gusto nila mabigyan talaga dahil hindi biro yung nangyari talaga sa iyo ay biroin mo. Hindi ka na magkakaanak, ano? Wala na. So ano nga palang gagawin doon sa pag-opera niyan? Anong gagawin niyang ano? Nung makuha na po namin yung pera, Lunes po yun mga Miyerkules po. Siguro nagbiyahe na din po kami papunta dito kasi doon po namin kinuha yung pera, cheque po nung binigay. Nagpunta po kami dyan sa doktor na kay Dr. Ferrer. Pumunta po kami doon, ganito po yung naging ano namin doon. Pumunta po kami doon para itanong po kung ano bang mga side effect kasi ang bala ko po talaga sana hindi muna ako magpapa-opera ano ko po talaga muna sanang palaguin muna yung perang umano sa amin dumampi kasi nung pumunta na po kami dun kay Dr. Ferrer ayun po inanuhan po nila ako parang tingnan nila yung katawan ko inano po nila ako dun sa parang computer may maganda po silang offer sa akin na ibibigay na kung ayaw ko nga daw pong umihi ng nakaupo, pwede naman daw pong nakaupo. Kasi nung tinignan po ako nila doon, yung pinagputulan daw po ng aking ari ay meron pa naman daw pong kunting pwedeng ilabas sila. Ibig sabihin pwede pa rin tayo? Opo, pwedeng nakatayong umihi. Kaya, bali ang nangyari po noon, humingi po sila ng kadagdagan na 20,000, 200,000 lang naman yung dala namin nun. Nabawasan pa po yung 200,000 namin na dala nun kasi sa pamasahe, napakamahal po ng gas na nagastos namin. Pagpapunta lang dito, higit pong nasa 2,000 yung nagastos namin. Kaya, nung pumunta po kami doon, nung malaman namin na ganun man po ang mangyayari sa akin, hindi po muna kami nagpa-offer kasi wala naman po kaming hawak pa talang pandagdag sakto na pera doon. Kaya, ang ginawa po namin, nilagay po muna namin sa bangko yung pera ngayon. Pero kung sa tama rin yung naisip mo na palaguin, okay din yun ay. Ang po talaga namin nun, meron pong inaano doon na danaw sa amin na sinasangla. Opo. Kung baga sa palaguin po muna namin yung pera. Kung baga malago na, pupunta po kami ng East Avenue. Doon po namin tatry po. Kasi yung pera, 200,000 Kung baga sa pwede pa namin yun kahit ng mga dano. Yung sumubra sa 200,000 ay di pwede po namin yung gamitin papunta doon sa East Avenue para kung doon ako ma-operan ay di hindi maubos lahat ng pera. Magkano ba yung sangla sa ilang hektarya ito at magkano yung sangla? Ay hindi pa po namin na alaman kasi wala pa naman po yung may-ari. Pero para sa akin to kasi nag-try din ako yan dati. Biruin mo tatlo mahal minsan nababa ang palay, nataas. Sa ngayon maganda ngayon dahil sa nagkaroon baga ng gera, halos lahat nagtaasan ay. Pero base sa aking experience, may nagsagla din sa amin dati noon. Hindi maganda para sa akin yung palay kasi ang tagal ng balik ng pera diyan. Biruin mo 3 months ba bago ang tagal ng ng pera na maibalik. So ngayon kung kunyari sangla 200,000 palagay natin 200,000 sinangla mo doon sa may-ari. Hindi agad-agad yung babayaran. Hindi mababalik agad yung pera sa inyo. Kung kumbaga sabihin niya, sige tuloy nyo lang hanggang sa tumagal yung pagpapa-opera mo, mabibitin ka na. Pa-check up man po kami sa sabi naman po nung kasi tinignan po nila ng maayos yung mga katawan ko, tinignan po nila yung kidney ko. Nung wala naman po silang mga nakitang bato daw po dun sa may kidney ko, kaya
Basta ang importante daw po lang po talaga palagi, kahit medyo matagal pa akong nakakateter, ay palit-palitan lang daw po talaga muna talaga. Ay, yung catheter. Opo. Kaya sabi ko, pag-isipin din namin na kung ano ba talaga, hindi palalaguin muna namin yung pera. Kasi Oo. kahit po kami talaga nanghihinayang din na biglang gagastusin yung pera sa ganung opera eh. Kaya sabi ko, ay di, ano na muna natin ang, di kahit papano, dumagdag yung pera, hindi mabawasan. Tama, oo. Kasi kung hawak niyo ang pera na yan, araw-araw magagastusan kayo. Kasi Gaya hindi nga pwedeng di kayo kukuha doon ay. Gaya nga po nung paano kami dun kaagad, nabawasan agad kasi binili na namin yung mga gamot ko na ginagamit. Ang mahal po ng nireseta sa akin na gamot eh. Hanggang ngayon nag-iinom ka ng gamot. Para saan yun? Sa ano po siguro yung May sugat pa ba yung irarom yan? May ka? Hindi po yung parang hindi siguro umano yung may mga namumuong bato sa kidney. Parang Parang madurog siya. Opo. O ba, parang ganun. parang ganun. Prevention. So, ang plano mo na ano, maliban dun sa ano, sa palayan, ano pa yung ibang naisip mo to? Kasi ang pera yun ay para sa iyo talaga, di ba? So, ikaw kung anong nakikita mo na para sa akin na advice ko lang, wag ng palay. Para sa akin kasi experience ko na yan ay hanggang ngayon di nga nagbabayad eh. Wala talagang mahina. Sasadlaan man mga po namin yung mga sariling tao lang din mga. Yung nga po siya sabi dun sa may lolo ko daw, narinig daw dun. Yung malalaman po namin yung pag nakausap na namin. So ito ano, at least maganda yung kinalabasan ano nung pagpunta nyo doon, kaya ako yung nagpapasalamat talaga. Siguro to dahil gabi na rin, at ako yung nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw mismo personal ang pumunta dito ano para ako yung natutuwa talaga doon dahil siyempre kumbaga isang ano na yun isang magandang halimbawa na porque nakakuha na kayo, wala nang pakialam ano. Pero iba yung ginawa mo, talaga nag-update ka pa dito ano, kaya nagpapasalamat ako sa iyo. Ngayon, ang problema mo na lang ito para di mabawasan yung ano, yung ano ba yung ano niyan, yung iniinom mong gamot araw-araw. Opo. So yun ang doon ka madadali niya, baka mabawasan yung pera mo. Ay sa ngayon po siguro. Pero hindi ay naano ko po talaga yung kasi kahit naman ako nagganito, kaya ko po naman mag-sideline yung gaya po nung pagpapapalit ako minsan ng catheter, kaya ko na po kung ano yung sa sarili. Sa ngayon, ano bang trabaho ang ano, pwede sa'yo, di ka pwedeng mabigat na trabaho, yung magbuhat, hindi pwede. Ano lang mga pwede mong gawin? Marunong ka ba mag-edit? Ay hindi din po. Sayang, kung marunong ka mag-edit, di meron ako i-recommenda na ano, taga-edit ka lang. O yun, napakagaan na yun, sa computer ka lang talaga. Kaso nga, di mo, pag-aralan mo to kung sakali, sa YouTube mo lang yan, mag-tutorial ka. Kasi medyo okay ang kita dyan. Pwede kang kumita ng, pag sa una, pwede kang kumita ng 10,000 monthly. Pero pag lalong yung mga inedit mo, naging maganda ang feedback ng mga viewers or nag-viral, may additional ka pa nun. Kaya try mo na ano, pag-aralan, mag-self-study ka regarding sa pag-i-edit. Kasi yun ang isa sa mga alam ko makakatulong sa'yo. At hindi siya mabigat. Kumbaga nakaupo ka lang. Ano, masusubukan mo ba yan? Kasi may tinuruan ako niyan dati, ngayon nag-i-edit na siya dyan sa kasama namin na vlogger. Ngayon kumikita siya ng 20,000 na a month. Siguro po pag medyo may mga ayos-ayos na cellphone, siguro magagawa. Wala mo pong masama siguro pag-aaralan niya. Oo, lahat naman napapag-aralan, di ba? So isang mensahe na lang siyempre kay Sir Rapi Tulfo. Opo. Maraming salamat kay Tulfo saka po kay Kuya JR sa tumulong sa amin makapunta dito. So yan to ako'y nagpapasalamat sa iyo, sana ituloy lang gumaling at maoperahan ka na ano para maging normal na ba ulit yung ano ng ano mo. Pero okay ka naman na, hindi na na-stress tulad dati. Hindi na. Parang normal na ulit. Ay, magandang sa inyo ano. Sige Toy, maraming salamat ano at mag-iingat ka palagi. Yun, at umalis na po si Otoy, mga kalingap, at ako'y nagpapasalamat dahil napakabuti po niya, napakabait na bata. Siya po mismo yung pumunta dito para mag-update po kung ano po yung naging kung ano pong kinalabasan ano nung pagpapunta nila, pagharap nila nung representative po ng WRC. At good news po dahil nabayaran na po sila, kaya makakapagpa-opera na po si Tutoy. Kaya sobrang thank you po siyempre unang-una sa Panginoon, at mission accomplished po tayo mga kalingap. Isang napakalaking karangalan po para po sa buong team Kaling, hindi lamang po sa akin. Siyempre ito po ay nang dahil kay Kuya Bal Santos Matubang, Ted na Vlog, Kalingap Rob. Mission accomplished mga kalingap. God bless po sa ating lahat, sa mga sumusuporta at sa mga nanonood, nag-share ng ating vlog. Thank you so much po sa inyo. Hindi ko na po kayo may isa-isa, marami pong salamat. Siyempre, ulitin ko po, nagpapasalamat po ako sa inyo. At siyempre, unang-una sa Panginoon. God bless po mga kalingap.